ang sinasabi nila, ang mga mahirap, walang karapatan na magkaroon ng maraming anak. Dapat yung mayaman lamang. Tama ba naman yun? Oh? Sino ba masasabi kung gaano maraming anak ko? Pag mahirap ka, hindi pwede magkaroon ng maraming anak. Paano yung umod ng hirap? Hindi dapat wala na sa anak. Kung gano'n ang ating filosofiya susundin. Pag mayaman na ba anak? Hindi yun, no? Pag makita kang may bagong kasal, o kayo, mahirap pa kayo, o kayo mag-anak, ha? Ganun mo ba yun? Tama ko ba yun? Ngayon, tinatanong mo sila dito. Sabi ko, ito yung litrato. Galing ko sa mahirap na lugar. Sabi nyo, dapat mabawasan yung mga bata. Tanong ko, sino sa kanila dapat hindi pinanak? Sipin nyo. Yan, limahan yung mga bata. Ngayon, galing ka sa mahirap na lugar, may 5 bata. Dapat ba sinabi mo sa nanay, sana yung bata ito hindi na pinanganak? Eh, kawawa naman yung bata na yun. Lalo, masisira ka na dito bukasan. Ang pilit niya parang, kasi sinabi lang, unwanted, no? Unwanted, yung ginagamit na ng termino, unwanted pregnancy. So, ibig sabihin, pag unwanted yung pregnancy, yung bata unwanted rin. Di ba? Is that correct? Napaka-negatibo ng kanilang paningin. Kaya ako, sa akin po, ganito ang pananaw ko. Pag nakakita ko ng mga bata, pag nakikita ko ng mga bata, naisip ko, yung grupo ngayon, mahigit 8 milyong mga Pilipino na nasa abroad. Meron ba kayo mga anak na nasa abroad? Halos lahat tayo ng mga anak na nasa abroad. Sila ang nagre-relate. Ngayon, ay halos $18 billion bawat taon. Mahigit 1 bilyong dolyar bawat buwan na ngayon na nagpapalakas ang ating ekonomiya. Karamihan sa kanila, galing po sa mga pamilyang mahirap, karamihan sa kanila, galing sa mga pamilyang maraming kapatid, maraming bata. Sila ang tumataguyod sa ating ekonomiya ngayon. E bakit nila sasabihin na yung mga bata ang nagpapahirap sa ating ekonomiya, sila ngayon ang nagpapalakas? Hindi po si Noelo Robles, hindi yung napakaraming mga pamilya. Kung wala, yung mga pinanganak ng una, sino ngayon ang pupunta doon sa maraming lugar na yan sa mundo, magtatrabaho tapos magpapadala ng pera dito sa Pilipinas para palakasin ang ating ekonomiya. Yan yung economic justification ko. Kaya, bakit naman sila naging mahusay ng mga mamayan tutulong sa ating ekonomiya? Sapagkat nakapag-aral sila. Maraming sa kanila engineer, maraming teacher, maraming IT. Pinag-aral sila, naging asset sila ng ating lipunan. Meron po isang anak ng naging Chief Justice. Bumalik ng isang teenager na babae. Nakulong sa Muntinlupa. Anak ng mayaman. Asset o liability? Liability. Hindi porque anak ng mayaman, i-asset na siya. Hindi ba? Si Noelo Robles, pinanganak sa isang mahirap na lugar sa Romblon. Hindi pa kami magkakapatid. Yung mga magulang ko pa rin public school teachers. Nag-aral sa public school ako. Siguro dapat ang tingin nila sa akin pag yung mga author ng college skill, ang tingin nila sa akin, ang mga magulang ko mahirap lang, ang tingin nila sa akin, liability. Yung Noelo na yan, liability yan. Dapat hindi pinanganak yan. Pero kung nila pangalawa ko, eh paano yung pangatlo, pang-4, pang-5 sa amin? Yung pangatlo sa amin na tingin na dapat hindi pinanganak sa Romblon, graduate ng UP, Business Administration. Yung pang-4, graduate ng PMA, naging Flag Officer Command ng Philippine Navy, 3-star Admiral. Asset o liability? Asset, pero yung pinanganak siguro, ang tingin nila yan, liability. Yung aking pang-5 kapatid, graduate ng PMA. Ngayon, naging businessman sa Estados Unidos. Asset o liability? Asset, pero yung pinanganak, tingin nila, liability na sobra-sobra. Kita niyo, bakit siya naging asset? Sapagkat tinaguyod ng pamilya. Tinaguyod ng magulang. Pag yung aking bill, ang ating sufritin, papawasan ang populasyon ng Pilipinas
Ang mangyayari sa atin, magiging katulad tayo ng Japan. Kinukulang ka sila ng tao doon. Magiging katulad tayo ng Estados Unidos. Lalo na yung mga puti doon. Ang nangyayari, dumadami yung mga galing sa Mexico. Bakit? Sabagat kulang sila ng tao. Kailangan nila mag-import. Dumadami yung mga Pilipino. Sa Western Europe, Germany, France, kinukulang sila ng tao. They have to import. Canada, ganoon din. Bakit? Sapagkat nagkaroon sila ng population policy na pinabawasan nila yung kanilang populasyon. Singapore, nagkaroon din ng population control. Ano nangyari? Nabawasan sila ng tao, ngayon pinago nila. Hindi-encourage sila ang mga tao doon na magkaroon ng maraming anak. Kasi alam niyo ang mangyayari, pag kinulang tayo ng tao, yung mga factories natin, walang tao. Mag-i-import tayo ng tao sa ibang lugar. Pero baliktad na nangyayari, tayo ngayon nag-export ng tao. Dahil ngayong araw, pero kung pag-aaral na ginawa, yung isang napakahusay na strategist, na kanyang pangalan, George Friedman, sabi niya, in a few years from now, maybe 20 years from now, maraming bansa, Western Europe, America, sapagkat mali ang kanilang population policy, kinulang sila ng tao, sila ang magmamakaawa ngayon na mag-immigrate yung mga ibang nationalities sa kanilang lugar. Mga Indians, mga Mexican, mga Pilipino. Dahil ng araw sila ang magmamakaawa, pupunta sila sa Caloocan, sabi nila, parang awa nila. At doon po, naghihintay ang US Embassy. Bibigyan namin kayo ng visa agad dahil kulang kami ng tao. Dahil ang araw na yan. Nangyayari na rin yan. Canada, New Zealand, Australia. Pagtama ang inyong kwalifikasyon, ang dali nyo. Makapunta ron. Bakit? Sapagkat kulang sila ng tao. Ang sabi din ng mga economists, pag ikaw ay magkamali sa population policy, it will take about 75 years bago makorek. At siyempre, hindi mo pwede mag-produce ang tao ng agad-agad. Pag nakita mo mali ang iyong population policy, kulang ka ng tao, hindi pwede sabihin mo, oh, bukas na bukas next year, mag-produce na ng 2 million ng mga tao. Pero, kung sakaling sumubra yung tao sa atin, overnight, yung mga tao na yan, pag sumobra ng 1 milyon, 2 milyon, overnight, yung mga tao na yan, pwede natin pag-aralin. Pwede natin i-train sa TESDA. At pag sila ay na-train na, ipapadala natin doon sa mga ibang lugar sa buong mundo na nangangailangan ng tao. At lalong nalakas ang ating bansa.